Demon Emperor Chapter 473. Ang nakaraan nagmamakaawa ang mga ministro. Sa mahal na emperador, huwag silang patayin dahil niloko at pinilit lang sila. Ni Zhuge Kangpin sumama sa rebelyon. Isa lang sinagot ng emperador, "Go to hell." Nagpapatuloy. Kamahalan, iligtas niyo ang buhay namin. Kamahalan, patawarin niyo kami! Nagmamakaawa ang mga ministro na wag silang parusahan ng emperador. Hindi sila pinapakinggan ng emperador, bagkus natuon ang pansin niya sa iba. At kayo naman! Yung mga mandirigma na alagad ni Zhuge na nawala na sila ng pag-asang lumaban. Ginamit lang kayo para maging sandata. Hindi ko kayo masisisi. Dahil kailangan nyo ng trabaho para sa mga pamilya nyo. Mahirap makahanap ng trabaho ngayon. Kaya kayo sumama sa rebelyon. Ibinaba na nila ang kanilang mga sandata at hindi na nila kayang itaas ang bandera ng kalalakihan. Ako, naniniwala ako sa kabaitan dahil isa akong mabait na tao. Kaya, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ito yung tinatawag na second chance, kumbaga sa pag-ibig. Lumuhod kayo sa harap ko at gagawin ko kayong mga gwardya ng imperyo. Pagsisilbihan niyo ako habang buhay. Matalino ang emperador. Imbis nagpagpapatayin sila ay gagawin na lang silang guard na parang aso. At ayun na nga, nauto na sila ng mahal na emperador. Maraming salamat, kamahalan. Long live, kamahalan. Humaba pa sana ang buhay niyo. Congrats, kamahalan, sa pagkakasugpo niyo ng rebelyon. Medyo may pagka-plastic din si Batang Tubo. Pareho sila ng emperador na mga mukhang plastic. Dahil ito sa awa at tulong ng mga kaibigan kong taga Mindanao, kaya ako nagtagumpay. Len-Er, ngayon naintindihan mo na ang sinasabi ko sa iyo. Kung bakit ako sigurado nung nasa kagubatan pa tayo ng Visayas Mountain. At bigla namang na-recall ni Len-Er ang sinabi sa kanya ni Batang Tubo. Sa buong Luzon, isa lang ang makakapagbigay sa atin ng suporta. Walang iba kung hindi ang namamahala, ang emperador. Yun pala ang minarites niya kay Len-Er. Napakalaking tao na macho pero chismoso. Ang bagay na to ay malaking tulong para sa ating mga taga Mindanao. Hindi lang ang emperador, ang kapatid kong Tiisan, ako at si Liu Ping. Nag-usap-usap kami. Kaya wala kang idea kung anong nangyayari kasi hindi ka nakasali nung nagmarites kami. Tinawag na ng emperador si Tubo Tiisan. Batang Tubo! Itinanong niya kung ano na ang update sa kabilang ibayo. Ano nang nangyayari sa kanila sa kabila? Huwag kang mag-alala, kamahalan. I-relax mo lang ang bututoy mo. Pagkatapos mamarites ng aking ama, ang kanyang mga kaharap, ang kanyang karibal sa pag-ibig na si General Dugo. Gustong-gusto niya nang tapusin at wasakin ang pagmumuka ng walang hiyang si Dugo. Si Commander General Tubo Liu Ping ng Mindanao. Nagkaharap na sila ni Dugusan. Mahigit 20 na ang naging laban nila. At 100 na maliliit na laban. Lahat ng yun ay puro talo. Tabla pala. Sigurado na ako, this time, iba na ang mangyayari. Mayayari na si Dugo. Tinatanaw sila mula sa malayo ng emperador habang paalis. Baka kasi may nakawin sila na pagmamayari ng palasyo. Mahal na prinsipe, taba, yuning. Ano sa palagay niyo ang masasabi niyo tungkol sa pag-imbita ko sa mga taga Mindanao para harapin si Zhuge Kangpin? Isa itong mansya sa karangalan ng imperyo. Bigla na lang nagbigay ng saloobin si Yuning galing sa kanyang damdamin. Habang umiiyak. Napakasama mo! Wala kang puso!
Tumakbo si Yuning habang papalayo sa kanila na masama ang pakiramdam. Yuning! Biglang sinumpong ng headache ang emperor. Hindi siguro siya nakainom ng gamot niya. Acting lang pala ang pinakita niyang sakit ng ulo. Kayong dalawa, sa hinaharap, kayo ang magiging pinuno ng buong Luzon. Anong gagawin niyo? Amang Emperador, ang plano niyo ay napakahusay. Wala akong masabi. Si Taba talaga ang totoong walang masabi kasi nakatunga nga lang. Amang Emperador, ang 7 malalaking bahay ay sinisira nila ang buong bansa. Mas magandang tapusin na natin sila. Mas maaga, mas maganda. Si Sugi Canfeng at saka si Dugusan ay may kapangyarihan sila, pero hindi nila makamit-kamit ang kapayapaan. Kung ang pinag-aawayan natin ay ang lupang sakahan at malaman ito ng iba, ginamit mo ang lupain natin pambayad sa mga taga Mindanao para mapasunod mo sila. Nakakahiya sa madlang people ang ginawa mo kapag nalaman ng buong Luzon. Hindi ka na nila iboboto sa darating na halalan. Kung ganon, ang Yuan Dynasty ay kakalabanin ng mga mamamayang Pilipino. Pwede ring mapalitan ang nakaupong emperador. At isa lang ang masasabi ko, ang chismis na ito ay hindi pwedeng lumabas sa kahit kanino man. Sa atin-atin lamang ito, at kung sino man ang mapatunayan na nagmarites nito, ay ipabibitin ko mismo. Napatunga nga na lang ang mahal na prinsipe dahil sa narinig niya. Alam ko na mabigat ang kabayaran sa ginawa kong hakbang. Alam niyo ba kung bakit determinado pa rin akong gawin yun? Amang Emperador, wala kaming kaalam-alam. Pwede mo bang imarites sa amin? Ang mga tagapamahala ay sumasalamin sa 3 pagkakaibigan o tinatawag nilang threesome at 5 mahalagang kabutihang loob gaya ng ibang tao. Pero mayroong aspekto kung saan ang lalaki at ang tagapamahala ay magkaiba. Ang isang ordinaryong mamamayan lang ay gusto niya ng katahimikan, peace of mind. Samantala, ang tagapamahala ay hindi matahimik dahil marami siyang iniisip. Alam niyo ba kung sinong may-ari ng bansa? Opo, Amang Emperador. Hindi. Pagmamay-ari ito ng emperador. Ang ibig kong sabihin ay pagmamay-ari natin ng bansang ito, ang Yuan clan. Pero hindi natin kontrolado ang lahat. Ang 7 malalaking bahay ay hindi sumusunod sa atin at kontrolado nila ang kalahati ng bansa. Si Sugi Canfeng at saka si Dugusan ay kontrolado nila ang kalahating natira. Sa makatuwid, ang Yuan clan ang may pinakamahinang kapangyarihan na hawak sa bansa. Ibig lang sabihin ay emperador ako sa pangalan pero hindi ko hawak ang lahat ng kapangyarihan sa bansa. Naging taga-balansi lang ako hanggang sa maging katapusan ko na. Ang bansang ito ay hindi na hawak ng Yuan clan natin. Nabigla ang 2 prinsipe dahil sa sinabi sa kanila ng emperador. Pangalan lang pala ang hawak nila pero ang kapangyarihan ay hindi. Kaya pala gustong ubusin ng emperador ang mga powerhouses sa bansa. Ang Yuan clan, ang lahat ng henerasyon natin ay mga emperador. Kailangan na nating maibalik ang lahat ng kapangyarihan sa atin sa pamumuno sa buong bansa. At sa oras ko, dumating na yung pagkakataon na hinihintay ko. Isa itong pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay. At ang pagdating ng mga taga Mindanao. Para makamit ko yun, gamit ang 10% ng lupain ng bansa. Malilinis ko na ang 7 malalaking bahay at ang 2 ministro sa kapangyarihan. At makukuha ko na ang nag-iisang tunay
na namumuno sa buong bansa. Yun pala ang plano ng emperador. Tatanggalin niya ang lahat ng mga ibang powerhouses at masosolo niya na ang lahat ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ako ang magiging panalo sa lahat. Mahal na prinsipe, tabang prinsipe. Kung anong para sa'yo talaga yan. Gamit ang dalawa mong kamay. Maliban doon, lahat ng malilit na bagay ay walang kwenta. Ang imperyo ng Luzon. Ikaw nga ang emperador, pero lahat ng salita mo ay walang laman. Maraming salamat, Amang Emperador, sa mga turo mo sa amin. Pagkatapos ng maikling debate, natulog na ang emperador dahil na-stress siya masyado sa mga nangyari. Pagkalipas ng kalahating buwan, may ibon na nakadapo. Magic, nawala na lang siyang bigla. Saan kaya siya napunta? Kaninong puwersa kaya itong yumayanig sa lupa? Napakarami nila at mukhang nagmamadali. May lakad siguro. OMG! Ito pala ang hukbo ni Nadugo. Inabot siya ng kalahating buwan, pabalik. Hindi niya alam, tapos na ang rebellion sa Kapitolyo ng Imperyo. Napakabobo niya kasi, sinira niya yung iPhone Pro Max 15 fully paid. Hindi tuloy siya updated. General, may bangin sa magkabilang gilid at natatakpan ito ng mga puno. Ito yung pinakamasamang pwesto para sa atin. Walang mga ahas na umambo sa akin dito sa loob ng Luzon dahil teritoryo natin to. Alam kong hindi yan gagawin ni Zugi Canfeng. Alam kong matalino siya at kakaunti lang ang mga tao niya. Hindi na talaga magpapapigil si Dugo. Ang imperyo ng Kapitolyo ay nagkaroon ng himagsikan at hindi natin alam kung hanggang kailan makakatagal ang kamahalan. Emperador, kahit ilang ambus pa yan, hindi nila ako mapipigilan. Ilalampaso ko sila! Desidido talagang iligtas ni Dugo ang kamahalang emperador, pero sa kasamaang palad, ibinenta na pala siya. At dito nagtatapos ang chapter 493. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo.